Magandang gabi po mga kababayan. Naririto po muli tayo sa Aksyon Kababaihan, ng ating lingguhang programa dito sa DZRH na tumutuon sa mga isyung panlipunan, mga isyung makabuluhan, lalo na po sa usapin ng mga kababaihan at gayon din ng mga kabataan. Ngayong gabi po, tulad po ng nakaraang linggo, ipinagpapatuloy natin ang ating serye upang pag-usapan ang buhay at trabaho, hanap buhay ni Maria Salome Crisostomo Ujano, kasalukuyang nasa Correctional Institution for Women at itinuturing din pong political prisoner dahil ang kanya pong kaso ay political ang nature, bagamat siya po ay malinaw na isang women's human rights defender, nasa isang lehitimong trabaho. At ito pong nakaraang Mayo, siya po ay nahatulan ng kasong rebelyon sa kabila po ng pagtutol ng mga women's human rights groups, gayon din po ang mga children's rights groups, at syempre po kanyang mga abogado. Kaya ito po'y patuloy na inaapila sa Court of Appeals dahil nga po sa tinitingnan na kawalang katarungan na paghahatol sa kanya ng Taguig Court. At ngayon po ay ating makakasama, gaya po ng mga nakaraang linggo, ang kanya pong mga nakatrabaho para po makilala rin po natin ng mabuti ang mga women's human rights defenders. Malaman din po natin kapag po na-CCL ang mga women's human rights defenders, mga crisis counselor kagaya ni Sally, no? Tinatawag na lamang po nating Sally Ujano, ay napakalaki ng epekto sa buhay ng mga kababaihan. Gayon din po ay ating nilalagyan ng parallelism ito sa pagkakapiit ni Senator Laila De Lima, isa rin pong women's human rights defenders, na napakalaki rin ng epekto doon sa buhay ng mga tao, sa kanilang kalayaan at pagtatanggol ng kanilang karapatang pantao. Kasama po natin ngayong gabi, kagaya po ng nakaraan nating panauhin na sina Eden Bonagua at Priscilla Tulipat, at gayon din po ni na Ana Maria Nemenzo ay nasa women's human rights groups na matagal na taon. Sa una po ay nais kong ipakilala si Ma'am Salvacion Pascual, mas sinatawag naming Shot, Ma'am Shot, na napakatagal din pong nagtrabaho sa Women's Crisis Center kagaya ni Sally Ujano. By the way, si Sally Ujano po ay mula 1990 hanggang 2007 at siya po ay Executive Director mula 2000 hanggang 2007. After nito, siya po ay nasa Philippines Against Child Trafficking naman. Si Ma'am Shot Pascual po ay crisis counselor din. Matagal, no? Marami siya sigurong trabahong dinaanan sa WCC na tinatawag natin bago naman siya naging crisis counselor sa UP Diliman Gender Office. Magandang gabi po, Ma'am Shot. Magandang gabi, Jean, at sa ating mga nakikinig at nanonood, magandang gabi sa inyong lahat. Ikalawa po na nais nating ipakilala ay matagal din pong katrabaho ni Sally Ujano at ni Ma'am Shot. Tayo po'y natutuwa na nakasama natin siya sa Marikina sa atin din pong pag-suporta sa kanilang trabaho sa Gender and Development Office. Wala pong iba kundi si Ma'am Marivic Pilarta. Miss Mavic, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Jean. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ni Tita Shot ay makapag-share din ng aming experience na kasama namin si Sally sa WCC. Magandang gabi po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po. Ayan, natutuwa po tayo na napaunlakan nila tayo sa kabila po ng napaka-busy na mga schedules nila. Bagamat si Ma'am Shot ay retiree, syempre hindi tuluyan nagre-retire pagka mga kababaihan, napakarami pa rin ginagawa. At Ma'am Shot, ano po ang naging trabaho, sa anong capacity kayo nagkasama ni Miss Sally sa Women's Crisis Center? Nagkasama kami ni Sally mula pa noong 1994. Pagpasok ko roon, siya ang crisis counselor siya, and then siya rin ang in charge sa stress and tension reduction management. And then sabay kaming, halos magkasunod kaming
retire noong 2008. Researcher ako doon eh. Ako ang research coordinator. Pero alam mo naman tayo, Mm. pagka ikaw nasa women's movement, sa NGO ka, all around ka eh. Hindi ka lang Yes. researcher, crisis worker ka, legal advocate ka, lahat na yan, sakop mo yan. And then, nung umalis ako sa WCC, si Sally lumipat sa PAC. Ako dito naman, nag-freelance ako dito sa UP as a researcher, and then yung God specialist. Pero nung nasa PAC na si Sally, may connection pa rin kami. From time to time, tinatawagan niya ako pagka nagbaback out ang kanyang documentor, ang kanyang resource person, ako ang kanyang emergency resource person, Lately nga, yung nakalabas na siya noon on bail, nagawa pa kami ng research sa PAC, yung consortium ng PAC, Mm. yung situational trafficking analysis ng 6 na communities. So yun, kaya nakakalungkot nga kasi at the time na naghihintay kami nung sentence, from time to time nagtatawagan kami na hindi lang sa research Mhm. kundi sa personal niya mga concerns. Right. Oh, at ito nga po ay ginagawa natin dahil magsi-67th birthday si Sally sa October 22, ano? Kaya ating nais bigyan ng pansin ang kanyang buhay at karakter din. Mavic, sa iyo namang karanasan, anong mga taon ito at saan kayo nagkasama? Paanong paraan kayo nagkasama ni Sally? Oo, alam mo kami ni Sally medyo mahaba-haba din eh. Kagaya ng sinasabi ni Tita Shot. Nag-start akong mag-work sa WCC noong 1997. So Mm-mm. at that time, nakaset up na yung hospital-based crisis center sa East Avenue Medical Center. Si Sally, kasama ko siya sa program. Siya yung coordinator ko. Naka-assign kami sa medical assistance program. At that Mhm. time, yung pinaka-coordinator ng Project Haven. Yun yung ano eh, Mm-mm. base crisis. Yun yung WCCPU AAMC na nung later on. Yung Project Haven, Mm. siya, ibig sabihin nun Hospital Assisted Crisis Intervention for Women in Violent Environment. So bali yung nasa East Avenue kami ni na Tita Shoot, tapos kami yung WCC ay NGO na naka-assign sa hospital para po magbigay ng counseling at psychosocial intervention para po sa victim survivor ng violence sa mga kababaihan at bata. So actually, matagal po kasi 1997 hanggang 2007 bago siya nag-resign. Tapos ako naman, nag-resign ako 2008. Pero Mhm. sabi ko sa shoot, actually nag-continue yung pagsasama namin ni Sally kasi nung 2008 nasa PACT na siya, kinuha niya rin po akong part-time documentor ng mga trainings. Kasi at that time, nag-resign ako, nagpahinga muna ako saglit. Tapos later on, nagbalik ako sa schooling nag-earn ako ng unit sa teaching sa Marikina. Tapos nagkasama kami pa rin 2000, nung nasa PACT na siya, kinukuha niya po akong, kagaya ni Tita Shot, kinukuha niya po akong documenter ng kanyang mga trainings. Ang dami kong nakasama nila ako kasi ako yung, minsan, pag hindi ako kasama, yung tape, inaano ko yung tinatranscribe ko sa bahay. So, tapos ito nga, nung nangyari, tulungkot kami sa nangyari kay Sally sa totoo lang. Lahat kami affected doon kasi kilala naman namin po si Sally. Nito lang, nung nakalabas siya, kinuha ko po siyang resource person sa GAD nung January lang, itong January 2024, as resource person para po sa stress management namin. Kasi po may binuo kaming referral system sa Marikina. Alam niyo po yun, Miss Jean, ano? Siya po yung kinuha namin para magbigay ng stress management kasi nga yung work namin, frontliners kami. So very rin talaga, stressful yung work kasi you get to parang lagi mong kausap mga abused women and children. So siya po yung aming resource person, kinuha ko po siya. Tapos sa kagaya rin ni Tita Shot, minsan may mga rin kami, pagkikita rin kami na personal naman yun meet up kami kasi nga may binigay ako sa kanyang mga documents din para para maging makatulong doon sa case niya. Kasi nung nag-aayos ako ng mga gamit ko, nakita ko po yung nagkiklip kasi ako noon sa dyaryo noon.
2005 yon nang nagkaroon tayo Tita Shoot yung yung playroom na Oo, ang oo, oo, okay. na meron tayong mga guests noon mga taga-ibang Si bansa. Rina. Oo, tapos ang Rina. yung ano ba yung sino ba yung nagpondo niyan? Yung body shop ba yon? Oo, body Sino shop. part doon? Si Sally at that time ay executive director na ng WCC. So yun, medyo mahaba po talaga yung aming pagsasama. Oo. So nakita mo ang mga media documentation mismo, no, ng inyong mga activities Oo, during this period. 2005 yun, kaya nag-meet up kami, binigay ko sa kanya, salamat, sabi niya, hindi ko lang alam, siguro nga, no, in-orchestrate everything, no, na makakita tayo ng ganun, para nga sana makatulong din. So sad naman na ngayon ay sa dami ng present na sa case niya na magpapatunay na hindi talaga mali talaga yung pinaparatang sa kanya. And yet, ito nga, parang ganun, hindi po naging maganda yung hatol kay Sally. Mm-mm. At dito sa time na magkatrabaho kayo, sagsag ang trabaho nyo, no? Kasi ito rin yung time na ipinapasa until 2004 ang Anti-Violence Against Women and Children Act, no? Can you Tama, tama. describe, oo, yung trabaho ninyo during this period? Balik tayo kay Ma'am Shot po. Oo. Kumusta po ang ating anti-vow? Ang balita ko po sa mga nakaraan kong interviews, halos 24 hours kayo nagtatrabaho at magkakasama. Totoo yan, Jill. Alam mo naman ang crisis work nga sa gaya ng sabi ko, ano? Lalo na pag ikaw ay tumutugon sa pangangailangan ng mga naabusong kababaihan, itong mga wives at saka yung kanilang mga anak. Noong 2004, naipasa natin yan. Alam mo naman na Mhm. isa yan si Sally sa amin, na nagre-represent sa amin tuwing may mga yung sa legal advocacy natin tuwing mayroong mga hearing or kung ano, kasama yan si Sally dyan. At saka kung ilan sa amin ang pwedeng makasama. Sabi ko nga, isa yan sa mga significant contribution ng women's movement sa ating batas. So noong 2005, na sinasabing si Sally, ito nga nangyari raw ito, pinagbibintangan nga siya. Busy kami at that time kasi last quarter yan, di ba? Na dyan Mhm. papasok na ang ating mga annual report sa ating mga funders na at saka yung Mhm. quarterly reports pa. Noong 2005 na yan, nagkaroon kami ng assessment ng RA 9262, yung Mhm. Anti-Violence Against Women and Children. So 1 year talagang busy kami, ano? after. Opo. Oo, 1 year after. Kasi nag-interview kami, pati mga fiscal mga judges Mhm. pa, may mga judges pa na kasama pa namin yung NFBPP, yung aming mga partners sa National Family Violence Prevention Program. So parang national, national assessment. So, although Mhm. sabihin mo mga maliliit na lugar, pero makukuha mo the pulse of yung result ng batas, ano. So sabi ko nga that November ang dami naming ginagawa, yung questionnaire lang para dito yung assessment na ng mga results ng survey yan, ano. Nag-ano na kami ng nag yung nagko-consolidate na kami ng mga reports. And then kasabay pa niyan yung mga quarterly reports. Yung at that time, meron kami sa Anisbad, yung sa body shop, kasama yan. Ang mga funders naman natin, alam mo naman, mga maliliit yan, pero sa atin tanggap yan kasi nakakatulong, malaking tulong yan, ano. Mhm. So, kasabay pa niyan, assessment din, by December, magkakaroon ng Christmas party, and then yung aming every 2 years, nag-a-assess kami ng services ng WCC. Kung saan, ang a-assess niyan ay yung mga survivors. Kahit mga Mm. bata, kasama riyan kung ano ang impression nila sa services. Kaya sabi ko nga, at that time, yung November na yan, busy talaga ang mga tao. So hindi mo Mhm. masasabi na may time ka pa na kung ano pa ang mga extra mong gagawin na labas doon sa trabaho mo. Kasi nga, pag Mhm. ikaw ay nasa ganitong posisyon, nasa vow ka, hindi ka lang crisis worker na tumutugon sa pangangailangan nila. Ando na si Sally nagre-resource person sa mga magtatayo ng kanilang child in protection unit. Kasama riyan yung PNP, ha?
saka yung mga Mm-mm. ospital. Dahil kami nga ang ginawa noon na parang Model. oo, yung sa hospital-based crisis center, kami ang model. Pinondohan ng UNFPA at saka PCW. And then yung ano rin siya, resource trainer din siya. Yung feminist approaches in feminist counseling, yung sa VAW, ano. Ay, yung nga, isipin mo na lang kung gaano karami yan, aside from your legal advocacies, yung mga meetings, yung kasi ito ang women's movement, ito ang tumutugon sa mga pangangailangan na hindi tinutugunan ng ating gobyerno. Nakakaligtaan or tumutugon man very minimal. So tayong nasa field talaga na hindi yung mga armchair lang, kundi talagang nakababad, tayong nakakaalam kung ano ang pulso ng mga kailangan na yan. So kung sa dami ng trabaho natin, magagawa mo pa ba na yung mga pinagbibintang nila kay Sally? Especially during those months na ito ang panahon na ang daming reports, ang daming pangangailangan, Right. isama mo pa yan, di ba? Pagka malapit na ang Pasko, tumataas din ang mga VAW cases natin. Talaga? Pagka-Pasko? Dahil ba ito sa stress ng mga gastusin? May mga pressure kaya tumataas pagka magpapasko? Siguro isa yon kasi di ba mabigyan Okay. ng isa nating ano, pag may mga okasyon na Na-observe ganyan, nyo? Kasi nga, tumataas yan. nag-umpisa yan yung sa pera, alam nung babae na merong Okay. news, hindi bibigyan, tapos mag-argue sila. Yung iba, parang yun na lang inaantay nila na makakuha man lang sila nung pera para sa mga anak nila. And yet, parang yun yung minsan na nagiging reason kaya nag-aaway na nasasaktan yung mga kababaihan. At ito yung buwan din, no, Mavic, ng 18-day campaign to end violence against women. Kaya talagang napakaabala ng mga women's groups nito. Bukod sa mga nabanggit ninyo, ay nasa board rin si Sally ng mga survivor groups. Kung kaya I can imagine na napaka-busy. Gusto mo ba dagdagan, Mavic, yung inyong trabaho during this period ng after, kasi kahit mapasa na ang batas, ang tutok nyo naman ay tiyakin na ang ating mga law enforcers ay Tama sincere, no? Doon sa pagpapatupad ng batas according to the essence of the law, no? So kayo rin na nagtitiyak niyan, tama ba, Mavic? Tama po, tama po. Ang dami pong trabaho yan. Nabanggit ni Tita Shoot yung time na yan kasi kapapasa lang nung batas. Kami po ay na-involve din doon sa minsan kagaya sa training sa mga barabarangay noon para tama po yung nila doon sa pag-implement ng batas kasi nga po bago. So marami po yung hindi pa po nakakaalam kung anong dapat gawin, no, pagdating doon sa talagang sa grounds. Kasi yung mga babae pupunta sila sa barangay, no? Supposed to be dapat barangay protection order yung iano. Ang nangyayari hindi pa rin alam. So kami nakasama ko rin si Sally doon sa pagtuturo, no, pag-orient ng batas. Tapos may pagkakataon pa po dahil sa dami po ng kliyente na dumadagsa dahil dito nga sa bagong batas. Nag-aral pa po kami ng gumawa ng barangay protection. Kami Okay. parang training kami noon sa saligan, Tita Shot, naalala mo yun? Oo. Kasi ang nangyayari po noon, meron kaming mga group ng lawyers na katuwang namin doon sa pagbigay ng legal assistance doon sa mga babae. Sa dami po nung gustong humingi ng PPO, hindi na po kaya ng ibang lawyer. Kaya po kami, tinuruan ko po, may right shop po kami noon, right shop tungkol sa paggawa ng PPO at saka ng mga affidavits. So, Right. Oo. ang ginagawa po namin noon, nag-aaral kami noon, tapos kami na po from pa-interview, gagawa po kami ng protection order base ron sa pag-aaral namin. Tapos chine-check na lang ng lawyer yun para po mapabilis. Actually, yung ganyang month din ng November, kasi pag December, Tita Shot, may General Assembly tayo with the survivors. Yun Pa. Meron kami preparation ng program, tapos we need to parang solicit din ng mga resources para po sa kanila, para dun sa mismong event. So parang ang dami, tapos meron kang everyday na
direct service na ibibigay mo sa client, may counseling, no, meron kaming hotline, naka-assign kami on a daily basis. Tapos meron pa kaming cases na luma, na ongoing yung cases, napakarami po talaga eh. Para Right. busy kami nung time na yan. Dahil si Sally pa rin yung nun eh, executive director nun. Ang dami rin. Kasi si Sally, kahit na director siya, gumagawa pa rin siya eh. Nagka-counseling pa rin siya. Kasama pa rin namin siya pag may family conference kami sa mga clients. Kasama pa rin namin siya. Kaya nasabi ni Tita Shot, pag crisis worker ka, si Tita Shot nga, nasa research siya, pero gumagawa rin niya, nagde-direct work pa rin. Para po kasi ilan lang din kami noon. So, ang daming client from the hospital and from the NGO and partners. So, napaka-busy po nung mga panahon na yan eh. Ang dami po. Mavic, paano mo i-describe as a co-worker yung character naman ni Sally? Si Sally po, napakagaan at masayang kasama si Sally. Kahit mahirap yung trabaho namin, yung aming, hindi nawawala yung humor ng dalawa. Medyo komedyante kami pareho. Kaya siguro nag-jive din kami ni Sally. Tapos, si Sally napaka-generous in terms of her time, yung kanyang talent, yung skills niya, at saka po talaga yung heart niya doon sa trabaho. Kasi walang parang wala siyang oras na tinitingnan. Kapag may mga emergencies, nandyan niya. Kasi may shelter din kami po at that time eh. May mga emergency rin sa shelter. So may mga difficult cases kami. At lahat kami, no, kahit may naka-assign sa shelter na mga social workers and counselors, kami ay nakaantabay kami. So kasama pa rin namin siya. Talagang multitasker din si Sally. Hindi rin yan yung humihindi. Parang, kaya nga minsan sobrang bait. Minsan parang talagang nakita ko kay Sally yung concern niya, yung kanyang character na very empathic sa client at sa coworker. Parang lagi niyang, she makes sure na okay yung binibigay niyang trabaho. Tapos very humble siya, no? Kahit na at the time, executive director na din namin siya, parang meron lagi siyang feedbacking na tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung sinabi ko? Parang gusto niya palagi yung trabaho niya positive yung impact doon sa client at saka sa amin, no. Very caring din siya, no, as a coworker, at saka talagang very knowledgeable in terms of the work sa crisis intervention. Thank you so much, Mavic. Napakaganda naman. May idadagdag ka pa ba ron, Ma'am Shot? Siguro ang isang ko, na kay Sally na very compassionate siya sa mga namin, sa aming mga clients. Kahit nga sa amin as co-worker, Diyan gaya nga ng sabi ni Mavic, nakalimutan mo, generous siya pati sa kanyang resources. Ay, tama. Kahit ipag-loan pa niya kung mayroong nangangailangan ng emergency ka, sa sarili niyang loan yan, ha. Kaya sabi nga namin, ito si Sally talaga, ang kanyang approach sa feminist counseling ay counseling by awa. Na palagi mo yung sinasabi niya, nakakaawa naman sino pa kanyang maaasahan kundi tayo rin. Pag sinasabi namin na Sally, babalik yan sa atin, sabi niya, ihanda na lang natin ang mga sarili natin pag bumalik siya. Kasi yun nga, di ba, sabi nga natin, ano man ang desisyon ng babae, siya ang nakakaalam. Yun ang ating susundin. So yan ang kanyang mga sa amin. Sa bilang ina, napaka-caring ni Sally talaga, hindi lang sa trabaho niya, sa mga katrabaho, kundi pati sa mga anak na makikita mo nung una lagi niyang dala yan, si Kim nung maliliit pa sila yan, na dala sa opisina. Tapos later on, nung nag-college na si Mutya at saka si Vic dito na rin, nag-rent na sila ng apartment dahil nga 24 hours nga ang trabaho namin dito at kaysa alas 12 luluwas pa siya alas 12 ng gabi. So yan siguro ang kay Sally, maaano ko lang talaga na ang kanyang, yung goal niya, yung isip niya, yung puso niya talagang sa crisis work na ganito, yung hindi mo matatawaran ang kanyang ability. At saka, siguro ako tinitingnan ko isa siya sa mga experts na when it comes to anti-violence work. Hindi lang sabi sa abused women and children, kundi lately pati na rin sa trafficking.
Yes, okay. Ngayon po, meron tayong 4 minutes. Siguro hahatiin ko po, no, kahit 1 minute lang po. Anong epekto, Ma'am Shot, nitong pagsiil sa mga women's human rights defenders? Tig 1 minute po kayo ni Mavic doon, and then bago tayo magsara, hingan ko rin kayo tig 1 minute ng wish nyo sa kanya. Ito lang po, maikli. Anong epekto ng pagpaniniil na ganito sa mga women's rights defenders? Ito ay dagdag sa hazards ng ating profession, no? Na as women's rights defenders. Kasi dati-rati ang ating mga kalaban yung mga perpetrators, yung mga yung sa mga traffickers. Ngayon kasama na ang red tagging. So dito mo makikita na although ako nga nung malaman ko, galit na galit ako, umiiyak ako sa galit na nangyari ito kay Sally. Kaya nga lang, andun din yung parang apprehensive ka, may fear ka rin na paano na lang ito kung halimbawa gagawin nila ito sa mga women's human rights defenders na sila lang naman ang parang ang nagbibigay ng pag-asa at nagsusuporta sa mga babaeng nangangailangan nito, lalo na sa mga yung mga marginalized sectors natin. So yun man lang sana ma-recognize ng ating justice system kung ano talaga ang ating trabaho, na instead nito yung sikilin mo sila, yung talagang i-red tag mo sila, isipin nilang mabuti na ito ay mga partners nila. Hindi naman ito yung kailan mo masasabi na labag sa batas ang pagtulong. Right. Thank you, Ma'am Shot. Mavic, siguro idugtong mo na rin ang wish after ng iyong insight, no, sa impact nito sa women's rights defenders. Honestly, no, nung nangyari kay Sally, parang may takot, may galit, gano'n. Kasi isipin natin, si Sally, halos buong buhay niya, ginugol niya na dun sa pagdepensa karapatan ng kababayan. And yet, ngayon, siya yung inaakusahan, no? Sinisiil yung kanyang karapatan. May pagkatakot na nakakaramdam din ng takot, lalo na pagkaganto, no, nangyari kay Sally. Tapos parang, ang hirap isipin na tayo as gumagawa, tumutulong sa mga kababaihan para po maiangat yung kanilang kalagayan, no? Matulungan sila dun sa kanilang hinaharap na injustices. Tapos tayo ngayon, nahaharap din sa ganitong problema, no? Parang nakakalungkot. Kaya parang ang parang sa akin, no, siguro kahit may takot tayo, magpatuloy pa rin tayo dun sa ginagawa natin, no? At sana, sinasabi nga ni Tito Chat, sana meron ding protection at ma-recognize ng government na yung ginagawa natin ay malaking impact dun sa buhay ng mga tinutulungan natin. So paano na lang kung wala sa takot mo, hindi ka na lang, di ba, hindi, wag ka na nga, ayoko na nga gumawa nung dapat mo. So, yun po, nakakalungkot po talaga. Ang wish ko kay Sally, no, unang-una, yung protection while she's there, no, na sana may yung good health, no, tsaka yung strength, no, physical, emotional, and spiritual, no, habang siya ay dumaranas nung napakabigat na pagsubok sa buhay niya ngayon, even yung family niya. So, yung pinaka talagang wish ko kay Sally, no, sana lahat ng dasal ni Sally, lahat ng dasal natin, isa lang naman yun, talaga na makamit niya yung kalayaan talaga, no? Yung true justice ay maibigay kay Sally, kasi sa totoo lang, hindi ko talaga makita or ma-imagine na nandun si Sally ngayon. Dahil kilala po namin siya, no? Hindi po tama yung pinaparatang sa kanya. So, ako, naniniwala ako na sasama-sama nating pagtulong kay Sally, no? Kahit sa prayers, na importante po yun. Patuloy naming ipagpipray si Sally. Nagugoosebumps ako, Mavic. Thank you so much for that. And Ma'am Shot, ang atin pong wish para kay Sally? Ang wish ko, nasabi na rin naman ni Mavic, na sana nga bigyan si Sally ng strength, ng courage na malampasan niya ito. At sana, sa ngayon, ang lahat tayo nagdadasal na sana justice will prevail, the truth will come out. Na alam natin, maling-mali ang paratang nila kay Sally. Bigyan na nila ng kalayaan si Sally. At ito siguro, ngayon ang kaso niya ay nasa Court of Appeals. Ang sinasabi ko, di ba, pagka may sakit ka, pumupunta ka sa espesyalista. Sana naman ang mawak ng mga kasong ganito ng ating mga political detainees
or sinasabi natin na sentensyahan sila sa maling paratang, sana naman bigyan nila ng yung nakakaalam, yung malawak ang pagkakaintindi niya sa ating trabaho sa human rights defenders. Hindi yung sabi kung minsan ang basehan mo lang yung mga testimonies na alam mo naman ang iba gawa-gawa lang diyan ng prosecution, kundi yung bigyan sila talaga ng mga tamang lawyers, tamang judges na hindi ko naman sinasabi na mali ang iba, pero yung malawak ang pagkakaunawa nila sa ating trabaho. Yun lang sana, para proteksyon din sa mga gumagawa pa ng ganyan, na patuloy na tumutulong at alam mo naman, ang puso at isip ay nasa ganitong trabaho. Maraming salamat po. Narinig po natin mga kababayan, si Ma'am Marivic Pilarta, at gayon din po si Ma'am Salvacion Pascual, kasalukuyang mga gender and development advocates, at of course, napakahaba, halos kalahati siguro ng buhay nila kung hindi buong buhay, ay kanila pong ginugol sa pagtulong sa mga kababaihan at gayon din sa mga bata. Kagaya rin po ni Maria Salome Crisostomo Uhano, at kagaya po ng kanilang sinabi, sabi nga ni Mavic, paano na lang kung nawawala kami, no? Kung napipiit, ilang mga babae, mga bata ang mapapahamak, ilang mga babae, mga bata ang maaaring mamatay dahil walang tumulong sa kanila. Napakahalaga po ng expertise, ng wisdom, ng empathy o compassion ng ating mga women's crisis advocates or responders, kagaya po ni Mavic, Ma'am Shot, Sally. Kaya sana po pahalagahan din sila ng ating pamahalaan. Dapat nga po sila ay ipagtanggol, sila ay kalingain, dahil sa ating pong narinig mula sa kanila, sila mismo kung minsan hindi na nakakalinga ang kanilang sarili dahil sa kanilang pagkalinga sa iba. So we enjoin you po to join the Free Sally Uhano page. Yan po ang panawagan din ng ating mga advocates para po masubaybayan natin ang kaso, samahan din po sa pag-share ng mga materials, pagpirma sa petisyon. Gayon din po, kagaya ng kanilang pag-anyaya sa inyo, ay ipagdasal po natin ang katarungan para kay Sally, para kay Maria Salome Crisostomo Uhano. So sa ngalan po ng ating mga women's rights advocates, ito po si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, para po sa Aksyon Kababaihan. Magandang gabi po sa inyong lahat.